Magandang araw at welcome sa YouTube channel natin na maliit. Sa mga kaibigan natin, sa mga boss na patuloy na sumusuporta, so maraming salamat sa inyo. Magbasa lang tayo ngayon ng mga comment, no? Yung patungkol ito sa mga video na na-upload natin. Medyo matagal na yung ibang video natin na na-upload. So magbasa tayo ng mga comment dito. Ito ay may kaugnayan sa solar power system, no? Yung mga comment doon subukan nating sagutin para may tayo content, So yun na nga mga kaibigan at mga boss natin, wag na natin itong patagalin. Yung gagawin natin dito mga kaibigan, screenshot na lang natin yung mga dito, mga comment dito sa mga previous video natin, para makita naman ninyo. Simulan natin sa unang tanong. Sabi niya, magkano po yung 30 watts na solar? So magkano daw yung panel natin na 30 watts? So yung panel ko mga kaibigan, nabili ko yon last 2020 pa ata yun, no? So binili ko yon mga boss dito lang sa amin dahil yun, madalian yung pag natin bili. At 30 watts lang yon sa kadahilanan na baka hindi ko magustuhan, so pinag-eksperimentuhan ko muna. Ayan, tuto tayo, so yung price dito, sabi niya magkano daw yung price. Yung price ng panel natin na 30 watts ay 950. Hindi ko talaga makakalimutan to dahil ito yung pinakauna natin binili simula ng buting-ting tayo ng mga ganitong bagay. Pangalawang tanong mga boss, ilang oras boss kapag maaraw mapupuno ang battery mo ng solar panel? Thanks. So ilang oras daw? Yung sagot ko dito mga kaibigan ay depende. Kasi minsan hindi naman masyadong nagpapakita si haring araw sa atin, At minsan maulan, minsan mainit, ganun lang. So yung battery ko na ginagamit sa ngayon ay 30 to 650. Binuo ko ng 12 volts. At maliit lang din yung battery ko. Yung estimate na capacity ng battery nito ay nasa mga 16 to 18 Ah. Hindi ko lang matansya ng maayos. So ilang oras mapupuno? Ganito kasi yan mga boss. Sa isang gabi kapag wala ng charge. So halimbawa pag 100% yung battery ginagamit namin, sa isang gabi hindi namin mauubos yung 80% ng LiPo4, no? Alam naman natin si LiPo4 ay 80% lang yan, hanggang 80%. Pag umabot dyan, cut off na. So sa isang gabi siguro mga kaibigan, kapag gumagamit kami, siguro nasa mga 30 to 40% lang yung magagamit namin buong gabi. Kasi sa ngayon hindi na kami bukas ng ilaw magdamag kasi hindi naman delikado dito sa lugar namin. Kapag siguro sa araw, kapag sobrang init, napansin ko sa battery madali lang mapuno kasi hindi namin naubos, no? Yun, 40 hanggang 40% lang yun na magagamit namin sa gabi. Pag kinabukasan mag-charge ulit, medyo madali na lang siyang ma-full. Pero dati kasi sa lead acid, hanggang hapon nagcha-charge pa rin yung battery natin, talagang hindi mapupuno. So iwan ko lang kasi nung time na yon ibang solar charge controller at ibang battery yung gamit natin. So sabi niya, boss, pakita mo naman paano ka mag-wiring sa mga ilaw. So pag wiring sa mga ilaw, galing sa load side ng ACC, doon ko nilagay at syempre connect ng wire. Sa pag-wiring naman, walang pinagkaiba sa mga traditional na kuryente na ginagamit natin. So kung ano yung gamit ninyo sa mga bahay, kung paano kayong mag-wiring, pagdating dito sa mga DC, wala din namang
wala pa ring pinagbago, ganun pa rin. May nag-comment dito isa, kahina naman ang volume ng vlog mo. Ayun, ito na nga, ito yung isa sa mga problema ko. Pasensya na po dahil hindi po tayo eksperto pagdating sa mga pang-edit-edit na yan. So luma na kasi itong mga comment dito. So 1 month ago, sabi niya, boss, tutorial naman po kung paano ang tamang pag-series ng battery kagaya ng Prismatic LiPo4. Plan ko kasi mag-DIY para sa e-bike. O yan. So tutorial yung yung pag wiring ng Prismatic, no? Pagbuo ng Prismatic at saka itong 32650 na mga battery. So wala namang pinagkaiba. So yung kaibahan lang, si Prismatic, yung positive negative niya nasa taas ng battery. Yung mga 32650 naman, siyempre mga cylinder yan. Yung positive negative niya nasa dulo. So yun lang yung kaibahan sa battery na yan. Pero pagdating sa wiring, ganun pa rin. Yung pagbuo niyan, positive negative, pareho lang din naman. Mapupuno din ba battery mo, boss, sa isang araw? Oo. Simula nang nag-LiPo4 tayo, nagpalit tayo ng battery, mga isang taon na din yung nakalipas. Wala po talaga akong problema sa battery na LiPo4. Yung gamit ko 32650. So idol, Prismatic pwede ba sa e-bike? Oo, pwede po yan. Walang problema, pwede nga lead acid yan yun na nga. Merong mga e-bike dito sa lugar namin, dito sa Zamboanga City. Uso din yung e-bike dito. Kaya minsan mga kaibigan, nagtatanong tayo, sabi ko anong battery, sabi nila 48 volts tapos lead acid. Yun lang yung problema. Yan, ilang piraso battery mo, loads. Yun, yung gamit ko na battery na 32650 na lithium iron phosphate. So ano yan, 4S3P. Bali ano yan, 12 pieces na battery. Pero kumpleto yan, meron yung BMS at saka yun ang active balancer. Siguro kung hindi ko nilagyan ng active balancer, medyo nagka-problema na yan ngayon. So isa pang comment dito, huwag ka nang gumamit ng kahit anong music, loads, sayang ng video mo, puro copyright yan. Disclaimer lang po sa iyo, kaibigan, no? Hindi po ako gumagamit ng mga copyright na mga music. So lahat ng mga music dito na ginagamit ko ay dito mismo sa YouTube. Doon tayo download ng mga music. So isang comment na naman dito, 5 months ago, ang liit ng solar mo, matagal mag-charge. Oo, matagal talaga siya mag-charge, mga kaibigan, kapag medyo makulimlim, lalo na pag lead acid yung gamit mo. Magkaiba kasi yung lead acid, talagang mainit talaga yung dugo ko sa lead acid, mga kaibigan, dahil hindi talaga maganda yung naging experience ko sa mga battery na lead acid. So dito ako nagkagusto sa LiPo4 battery. So isang comment, boss, saan mo pala nabili yung 32650? Nabili ko po yun sa Lazada. So merong isang comment din dito, mga kaibigan. Sabi niya, patungkol to sa 12 volts na ceiling fan natin dati. Sabi niya, ask ko lang, boss, kung buhay pa ba yung ceiling fan nyo, at kung everyday ba usage nyo, ilang hours per day po. So yung ceiling fan ko na yon, ginagamit ko lang yon sa tuwing linggo. Ginagamit ko yung tuwing linggo. Pero sa ibang araw, minsan lang. Kaya lang yung ceiling fan ko na yon, wala na. Hindi ko na alam yon. Siguro kasama na yon sa naanod, doon sa mga gamit namin, yung binaha kami doon sa kabilang bahay pa kami. Patungkol pa rin sa ceiling fan na na-upload natin 5 months ago, pwede po ba battery ng motor gamit
Yun. Pwede ba daw battery ng motor yung gamit natin sa ceiling fan? Pwede po. Kahit anong klase ng battery, basta 12 volts, pwede. Kasi 12 volts naman yung ceiling fan natin. Paano magkabit po ng ilaw? So walang pinagkaiba sa AC at saka sa DC. Yung kaibahan lang dyan, voltahe. So paano magkabit ng ilaw? Pwede mo yan i-direct sa battery kung gusto mo. Kaya lang, pag dinirect mo sa battery, walang control yung battery. Madaling masira, madaling ma-discharge. Mas maganda kasi PWM lang yung gamit natin. Yung nakita ninyo yung nasa load side ng mga tatlo kasi yan. Positive negative from solar, positive negative battery, positive negative sa load. So doon mo ilagay sa load, lagyan mo ng switch. So dito sa setup ko na maliit, hindi na ako gumagamit ng fuse at saka breaker dahil hindi naman siya medyo critical na setup. So isang comment, loads, may 35 watt solar panel ako. Okay ba gamitin ang solar controller sa panel na 35? Oo, walang problema yan. Sa mga ganitong klase na maliit na setup lang, gumamit lang kayo ng PWM. Pero pag medyo malaki na, siyempre mas maganda pa rin yung MPPT. So isang comment na naman, effective ba active balancer mo gamit mo, bro? So patungkol to sa battery. So effective naman yung balancer ko, active balancer na ginagamit. Walang naging problema. So next, tanong lang po boss, ilang panel solar po ang gamit nyo? Isa lang po, 30 watts. So ito, patungkol to sa battery, magkano lahat gastos mo sa pack na yan? Tsaka pwede ba pa-share ng link? Hindi na ako magsishare ng link mga kaibigan dahil hanap na lang kayo ng mga legit na mga nagbebenta ng mga battery. Marami naman dyan sa Shopee at Lazada. So basahin lang ninyo yung mga review, yung mga feedback ng ibang mga gumagamit para malaman ninyo yung experience ng ibang gumagamit. Tsaka kayo bumili kung okay ba. Magkano yung battery pack ko daw? Yung nagastos ko dyan ay nasa mga 2,000 plus. So medyo mas mura siya kasi maliit lang naman yung system natin, maliit lang yung battery. So buti pa nakaka full charge kahit 30 watt solar panel nyo, kasi akin 50. Yan. Siguro mayroong kaibahan, depende siguro sa battery na ginagamit mo. Kasi pag sagad talaga, dinidrain mo yung battery mo, masisira yung battery mo dyan. Mahirap na yun makabalik sa dati. Pag lead acid kasi 50% lang yung pwedeng gamitin mo dyan. Sa LiPo4 mga 80%. Medyo mas gusto ko yung LiPo4. Sinabi ko na yan kanina. So may active balancer ba? So ano ba to? Idol, kung may active balancer na, di na ba kailangan i-top balance ang battery kung may mag-assemble? Kailangan pa rin. So kadalasan kasi mga boss na binibenta ng mga battery, yung akala mo brand new pero sa totoo ginagamit na yan. So kailangan mo pa rin yan i-balanse bago mo buuin kung ilang voltahe yung gusto mo. So paano boss kapag iniwan mo na nagcha-charge yung battery na walang tao sa bahay, hindi ba ma-overcharge? So magandang tanong to. So yung sagot ko dito kaibigan ay hindi. Dahil meron namang charge controller. Yung si charge controller, siya yung responsable sa buong system. Siya yung nag-control. Kaya nga kailangan natin ito, yung controller. So hindi yan ma-overcharge kasi automatic naman yan mag-cut off kapag na full charge na. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mga boss dahil medyo mahaba na yung video natin. So maraming salamat sa inyong panonood dito sa walang kwentang video na to.